For today's video, ito yung araw na tumawag na ako ng emergency doctor para kay Lola. Pero bago yan ay meron muna dumating na nangongolekta ng donasyon at marami nga si Lolang iba't ibang klase ng mga organisasyon na binibigyan ng donasyon. Meron para sa mga matatanda at mga bata na may iba't ibang klase ng sakit at meron din para sa mga homeless at walang makain at meron din para sa mga hayop. At ayun nga tumawag na ako ng emergency doctor para mapuntahan si Lola dito sa bahay at maresetahan ng gamot sa tiyan at ng antibiotic. Lorotsa? At ay nga sinilo siya at may sumpong na naman at galit na galit dun sa jacket ko at ayaw niya daw makita dahil galing daw yun kay Imadora at ipinapatapon pa nga sa akin. Hindi ko na nga tanda kung saan ko nakuha yung jacket na yun, kung napulot ko ba o galing nga ba kay Imadora. Kapag bumabalik nga ang sakit ni Nili ay galit na galit siya kay Imadora at lahat ng mga bagay na nakikita niya na may kinalaman kay Imadora ay kinagagalitan niya. Lalo pa nga ngayon na nawala na si Lola, mas lalong nagalit si Nili kay Imadora dahil natatakot siya na baka daw siya ay kuhanin ni Imadora. Kapag naaalala nga ni Nili si Imadora at naghahalusinate siya ay nag-iiyak si Nili at nagsisisigaw. Pero kapag nasa maayos naman na kondisyon si Nili, magkasundo naman sila ni Imadora at dala nga lamang ng kanyang sakit kaya kinagagalitan niya ngayon. Ay nga't pinakakain ko si Nili nung aking niluto na arroz caldo at sarap na sarap nga si Nili at hindi pa nga niya nauubos yung aking ibinigay ay humingi ulit. Masarap pa, luga. Lugaw! Luga. Lugaw! Luga. Ay pasintabi nga po sa mga kumakain at hindi alam ni Nili ang kanyang sinasabi at ang lugaw ay naging luga na. At ay nga yung jacket ko na kinagagalitan ni Nili at itinago ko na nga dyan sa loob ng aking kwarto. At ay nga dumating na ang doktor na tinawagan ko dahil hindi naman urgent ang sakit ni Lola ay mahigit 3 oras bago pa siya dumating. At ay nga sinasabi ni Lola dyan na nag-LBM siya pero hindi na daw bago sa kanya. Yun nga lamang ay sobrang sakit daw ng kanyang tiyan. כאבים חזקים בבטן. At ang isa pa nga sa problema dito kay Lola ay ayaw niya sabihin lahat ng kanyang nararamdaman sa doktor dahil natatakot siya na baka sabihin ng doktor ay magpadala na siya sa ospital. At ang gusto lamang talaga ni Lola ng araw na yan ay yung maresetahan siya ng antibiotic. At pati nga ako'y pinipigilan ni Lola na magsalita kapag sinasabi ko yung mga nararamdaman niya na hindi niya binabanggit sa doktor. Niresetahan lang si Lola ng antibiotic at ng loperamide para sa kanyang LBM at meron naman siya mga gamot dito sa bahay para sa kanyang LBM. Yun nga lamang ay hindi niya itinutuloy ang pag-inom. 4 na beses kasi sa isang araw yun iniinom at dahil pasaway si Lola ay hindi niya kinukumpleto. Hawak mo ang beat, tawag mo ang gabi. At ay nga't okay na ulit si Nilos at napapaindak na at parang ang matanda na uugod-ugod dahil ayaw niyang gamitin yung kanyang walker. Pati nga walker ay kanyang kinagagalitan at kapag nagagalit nga minsan ay dinudukdok niya sa sahig. Buti na nga lamang at hindi nagagalit yung nakatira sa baba namin kapag dinudukdok ni Nili yung kanyang walker dahil masyadong maingay yun. At ay nga't pagsapit ng gabi nakita ko dyan sa loob ng bomb shelter si Nilos at kalasing namimiss na pumunta dyan at naisipan pa nga na dyan daw siya matutulog. Kung ano-ano na naman nga ang naiisipan ni Nili na gawin at ayun nga dinala ko na dyan ang kanyang unan at pagbigyan natin na dyan siya matulog. Inayos ko na nga kanyang hihigaan at mukhang desidido na nga si Nili ng gabi na yan na dyan siya matutulog. Nang mga araw na yun nga hindi pa ako nakakalipat dyan simula nung magkagera at doon pa din ako natutulog sa kwarto ni Nili dahil mas tahimik doon. At ay nga gusto pa niyang pwesto dyan ay katulad nung kay Lola na ang paa ay yung malapit sa bintana. Simula nga na dumating ako dito sa kanila ay yan yung unang beses na naisipan ni Nili na matulog dyan sa loob ng bomb shelter. At ay nga't nahihiga ko na si Nilos at medyo maaga pa nga lamang niyan ay naisipan na niya na matulog. At ay nga't napatay ko na ang ilaw at nakapag-good night na din ako pero maya-maya lamang itinawagan na ako at nagdadalawang isip na matulog dyan. Ang sabi ko nga ay kung ayaw niya diyang matulog ay doon na lamang ulit siya sa salas at nang pinapalipat ko nga ay ayaw naman lumipat. At nag-iyak pa nga si Nili dahil mag-isa lamang daw siya dyan sa loob ng bomb shelter. Leki lisyon ba salon yung matalorod sa lebad siya ma? Ay kainaman na si Nilos at gustong matulog dyan sa loob ng bomb shelter ay hindi naman makapag-isa at gusto pa nga ata isamahan namin ni Lola. At kahit nga na ayaw niya na mag-isa dyan ay sinubukan niya pa din na matulog dyan at nang silipin ko nga ay mukhang nakatulog naman. At akala ko nga dyan na makakatulog hanggang umaga pero nagising at bumangon na nga at doon na daw siya matutulog sa salas. Hanggang sa pagtulog nga ay gulong-gulo ang isip ni Nili at hindi makapagdesisyon kung saan ba talaga siya matutulog. Kung kailan nga natahimik na at wala na mga pagsabog dito sa aming lugar ng mga araw na yan ay saka naman hindi makatulog si Nili ng ayos. At ay nga't ang palabas na itinatanong pa sa akin kung saan daw siya pupunta ay daig pa nga ni Nili ang nananaginip.
At ang ending nga ay dyan din pala siya matutulog sa kanyang higaan kaya bitbit ko na naman ang kanyang mga unan, pansapin at pati ang kanyang kumot. Iba talagang trip ni Nili kahit gabi na at nakatulog na ay nagising pa din para magpalipat dyan. Akala ko nga ay okay na at nakatulog na dyan pero nagising nung hating gabi at nag-iiyak at wala daw siyang pagkain sa lamesa. Hindi ko nga nilagyan ng kape at biskwit sa lamesa dahil kailangan niya na mag-fasting dahil kinabukasan ay kailangan niya nakuha na ng dugo. Sabi ko nga ay uminom na lamang muna siya ng tubig at kinabukasan na lamang siya kumain pagkatapos kuha na ng dugo. Ang sabi pa nga ni Lola ay kung gusto daw kumain ay tatawagan na lamang daw niya yung nurse at papupuntahin na lamang daw sa ibang araw. At eto nga't may bagong trip na naman si Nilus at may bitbit na matulis na bagay na pang fruit carving. Buti na nga lamang at nakita ko at kinuha ko nga at sabi ko ay delikado dahil baka siya ay madapa at mapasaksak sa kanyang tiyan. Ay nga mahirap kay Nili sa gabi kapag nagigising at hindi na makatulog ay paikot-ikot siya dito sa bahay at ngayon nga nawala na si Lola ay wala na siyang mapupuntahan at matatambayan sa gabi. Kaya kapag natutulog na ako ngayon sa gabi ay may awang na ang aking pintuan para kahit paano ay napapakiramdaman ko pa din siya kapag nagigising. Ay siya hanggang dito lamang ating kwento for today's video at maraming pong salamat sa inyong support at laging panonood. Mag-ingat po tayong lahat palagi. And please follow and share ako Infinity Private Resort and Events Place and please subscribe to my YouTube channel.